bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim tingkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang, Biyernes Pangunyan, petsa 28 sa bulan ka Nobyembre 2025. Inyang bareta alas 7 asin sideline sa itong darakulang mga bareta sa lado lokal. LTO nagpulos ng show cause order kontra sa driver at operator kan truck na naimbelto sa road cross sa barangay Libod, Camaligalbay na ikinagadan in 11 katawo na lunad kan sarong UV Express van. Solamenteng survivor sa UV Express van as in 14-wheeler truck road crash mantinidong nasa ospital as in nagre-recover sa sinapar na danyo sa lawas. Gobernador Noel Rosal mabisita sa Rapurapo, Albay sa mga masunod na aldaw para personal na darahon ang bagong x-ray machine as in generator set tanganing mapakusog ang serbisyong medikal sa nasabing islang Banwaan sa probinsya. Pag-access sa YAKA program kan PhilHealth mas pinadali sa paagi kan eGov.ph Super App. Sa lado nasyonal, LTO mapaluwas ng bagong regulasyon para sa driver's license as in rehistro kan mga electric vehicles. Senate President Tito Soto III kinastigo si Senator Bato de la Rosa sa daipagdepensa sa 2026 budget kan DND as in PDEA. Publiko piging kanyar kan Department of Health na mag-healthy living tanganing maibitaran ang holiday heart syndrome. Insertion kan mga miyembro kan gabinete pipabantad man sa DPWH. Sa ibang nasyon, dakulang sulo na suminilyab sa high-rise building sa Hong Kong, guminadanan ng 55 katawo asin 270 pa ang nawawara. Baretang Sports Pilipinas napiling host kan WTA tournament sa masunod na taon. Yan ang headline sa satuyang Bareta alas 7. Asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardilot Daing Iba. Ngunyan sa detalles kang Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nag-issue ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO Bicol laban sa driver and operator kan truck na imbelto sa aksidente na nangyari kan na Miyerkules na aga sa barangay Libod, Camaligalbay na ikinagadan in 11 katawo na lunad kan UV Express van. Base sa opisyal na pahayag kan ahensya sa sindang Facebook page, maigpit na padusa ang pangon kan driver and operator kung mapatunayan na nagpabaya ang mga ini na nagresulta sa nasabing trahedya. Sigon sa ahensya, pwedeng makasuhan ang truck driver ng reckless driving sa rarom kan Section 48 kan Republic Act 4136 mantangan operating vehicle with the defective accessories sa pagsasabing nagluwas sa investigasyon na saro sa rason kan aksidente iyon brake failure kung kaya nagdurdiretso ang truck kasi nangyari ang collision sa van. Pwede man na maging liable ang driver sa rarom kan Section 27 kan Republic Act 4136 o improper person to operate a vehicle na pwedeng magresulta sa revocation kan lisensya. Sa ngunyan, pinatawa na ni 90 days preventive suspension kan lisensya kan truck driver, mantang pigpatawan man din 10 aldaw ang vehicle's registered owner para magpaliwanag sa nangyaring trahedya. Nagkapadagos sa investigasyon kan LTO Bicol sa nangyaring insidente, mantang ang truck driver nasa ospital pa para sa magakanigong medikal na atensyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mantinidong nasa ospital ang solamenteng survivor na lunad kan UV Express na nangyaring aksidente sa Kamalig Albay. Ini sarong second-year marketing student kan Bicol University. Enot nang sinabi ni Kamalig Municipal Police Station Chief of Police, Police Major Carlo D, na 11 individual ang nagadan sa aksidente na lunad kan UV Express kasabay na ang driver. Anong digdi taga Nabua, Camarines Sur. Sarong residente kan Bula, Camarines Sur, tulo sa Ligao City. Saro sa Iriga City as in 49-year-old female Navy personnel member. Nakuha naman kan kanya-kanyang pamilya ang bangkay kan mga nagadan, kasabay ang mga gamit. Sa pagpapadagos kan investigasyon kan mga otoridad, sinabi kan helper kan truck na driver na dai nag-andar ang truck. Pagkatapos magpakarga ng diesel sa bypass road,
Ibinusol ang truck alagad kan mag-andar. Dai na nagagana ang preno sagkod sa mabangga ang UV Express. Katakod kaining kasabay sa inisyal na investigasyon. Ang brake failure kung kaya nagduro-diretso ang truck asin nangyari ang collision sa van. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Bibisitaw ni Albay Governor Noel Rosal ang rapo-rapo sa mga masunod aldaw tanganing personal na mai-deliver ang bagong X-ray machine asin generator set na piglalaong na magkakatabang sa serbisyo medikal sa lugar. Inan siniguro kang gobernador sa entrevista kan DCGB News kung saan sa katakod na pahayag sinabi kay ni na para masosteniran ang mga bulong sa mga ospital, pigo planuhan na bawasan ng gobyerno probinsyal ang unnecessary expenses. Dagdag pa niya na pinagtawan niya naman in direktiba ang mga pamayok ang departamento na bawasan ang paggasto sa sinigibong gamito ni Marhay ang savings tanganing magamit man ini ka mga pasyente sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JBDAP sa siyudad kan Ligao asin iba pa mga ospital kang probinsya sa bagay kang pagtaon ng libreng bulong na magkakatabang sa mga tiyos na residente kan probinsya. Sa January, hindi ko lang sa iyong painuton. Bawal na. Kung may mga meeting, lunch lang. Haliong ko ang snack. Pero may snack, may dinner pa. Kung maguruli na kita. Tuwang snack, we have to walk na to. Kaya ako nakataramta dahil ako nagigibukan. Kaya nga ni, kuya, nagpaidali ako ngayong TPR. May mga naghihilang doon. Makahirapan. Mga pobre. Dapat libre ang bulong. Si Governor Noel Rosal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ipig pagirumdom kan PhilHealth Bicol na dinagdagan kan gobyerno an makocover na bulong kanya ka program kung sa inhali sa 54 nasa 75 na. Sa programang Alagang PhilHealth sa DCGB, ipinaliwanag kan ahensya sa paagi ni Public Relations Officer 1 Geraldine Naron na mas madali na ang pag-access sa nasabing programa. Sa paagi kan eGovPH Super App, magiging madali na ang pagkuanin reseta asin ipresentar sa na ang QR code kan PhilHealth accredited na mga butika. Piglinaw ni Naron na bakuman bago ang programa kundi mas pinahiwas asin pinagtibay na serbisyong mapapakinabangan kan mga miyembro kan PhilHealth para sa pag-ataman sa salud. Sa iba pa niya itong baretang lokal, inanunsyo kan Dioceses kan Legazpi ang selebrasyon kan Diocesan Youth Day bilang preparasyon sa 75th Jubilee sa taong 2026. Sa Diocesan Circular No. 43 Series of 2025, biging ganyan ni Obispo Bong Bailon ang mga jóvenes, clergy as in youth ministers na magpartisipar sa annual event. Magagaygon in 3 phases ang DYD 2025, ang Paris-based celebration biniyayaan gigibon Disyembre 15 sa 16 2025 ang vicarial based celebration sinusugo gigibon sa enot na simana kan Enero 2026 gigibon man ang diocesan based celebration inantabayanan sa Disyembre 27, 2025 sa Ibalong Centrum for Recreation kung saan nasa 30 na partisipantes kada parokya ang piglalauman. Nasa 50 pesos man ang registration fee kasabay na ang raffle ticket mantang ang pagkakan, agape o pista sa nayon style. Magagaygwa man ang presentasyon kan history kan kada vicariate's patron saint. Kasabay man sa programa ang pagkakaigwa ng parada, cultural presentations, quiz show and games, raffle draws, praise and worships, EVP presentation, asin banal na misa bilang parte kan preparasyon magkakaigwa sa aga, Nobyembre 29 and orientation and general assembly sa mga parish youth coordinators and leaders at yan alas 8 nin agaman sa Cathedral Parish Social Hall. Nasa 11 lokal na gobyerno asin 31 barangay sa bilog na probinsya nin Albay ang nasa finalist sa 2025 Search for Provincial Rabies Prevention and Control Program Best Implementers. Sigun sa impormasyon, ipinasairarom sa interview poon ka Nobyembre 18 sa Good 27 ang mga finalist tanganing mahiling ang aktual na implementasyon asin impact kan sa indang local rabies prevention initiatives. Ang nasabing taunang search,
pinagkondusir tanganing mapaitaas ang kaaraman kan publiko manungod sa rabies bilang fatal, alagad preventable na helang, mapakusog ang responsible pet ownership as in ma-institutionalize ang epektibong rabies prevention as in control mechanisms sa parehong lokal na gobyerno as in barangay na level. Inaktibar ang PNP Bicol ang mga personalis kini para sa preparasyon at selebrasyon kanika 162 na Bonifacio Day commemoration sa Nobyembre 30 ngunya na taon. Sigon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., itataltag ang mga personalis kung saan pinaglalauman ang pagtiripon kang publiko, ang deployment kong pwesto ng Reactionary Standby Support Force, Civil Disturbance Management Teams as in mga personalis para sa traffic management, crowd control, route security, public safety as in police visibility operation. Siniguro man ibabagay sa publiko na bilog ang preparasyon kan Team Kasurog Cups sa pagmanihar ka mga aktibidad katakod kan komemorasyon kan Bonifacio Day. Pig-inganyar kan Tabaco City Agriculture Office ang publiko na suportaran ang kadiwa ng Pangulo sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinale, Tabaco City, magpuon sa aga Nobyembre 29 sa Good 30 ngunya na taon. Sigun sa Tabaco City Agriculture Office, mababakal sa kadiwa ng Pangulo ang mga presko ligtas asin abot kayang mga produkto na hali mismo sa mga lokal na parauma. Bukas ang nasabing programa para sa gabos na interesadong magsaod. Arestado na kan Masbate PNP ang duwang suspetsado na impulto sa pamamadil gadaan sa sarong gasoline boy sa barangay Tugbo, Masbate City, Kasuapon. Sigon kay Masbate PNP Provincial Director, Police Colonel Jefferson Araujo, padagos pa magiraray ang paghanap sa ikatulong suspetsado asin pinagasiguro ang publiko na may siserbi ang hustisya. Basado sa investigasyon, ang yara ng insidente alas 8 nin pagkabanggi kan Nobyembre 25 sa sarong gasolinahan sa Sitio Kagba, barangay Tugbo. Namidbid ang biktima na si alias June, 23 anyos, gasoline boy na nakatukaw sa gilid kan sarong pump kan mag-abot ang sarong motorsiklo na lunad ang mga suspetsado na sina alias Kaloy asin Lance na parehong criminology students asin Chino na pigtutubudan na gunman asin nagpakarga ng gasolina. Sa mga masunod na segundo, ang back rider nagbugnot ng badil, saka pinagbadil gadan ang biktima asin tulos na nagdurulag sa lugar. Sa inisyal na investigasyon, sigun man kay Araujo, pinagiling na motibo ang love triangle sa likod kang krimen na imbelto ang biktima asin saro sa mga sospek. Padagos man ang investigasyon ka mga otoridad, tanganing maraman ang pinakang motibo sa krimen asin maarestar si alias Chino na mantinidong at large sa ngunyan. Nagpatanid ang National Police Commission o NAPOLCOM Bicol manungod sa mga fraudulent calls and text messages na nagagamit nin pangaran kan mga halanggaw na ranggong opisyal kan ahensya, pati na kan PNP asin iba pa. Tanganing magsulisit nin kwarta, maghagad nin personal na impormasyon o iba pa. Sa ipinaluwas na abiso kan ahensya, ipighagad sa publiko na beripikaron na sa NAPOLCOM o sa PNP asin opisyal na hotlines channel kung in kaso maka-eksperyensya ka na sabing panluloko. Bagatugang primerong partiyan kan sa tuyang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal, Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa singkamugtagang kampanahon, makalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Wish ko, regalo mo sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay niyato may pamati sa mga kakian na kapos sa pagkabuhay. Ang tunay na spirito kan Pasko sa paagi kan pagsimbang sa mga gusto nindang regalo. Tawan niyato Giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa indang kahagadan. Sa paagi kan Wish ko, regalo mo sa kantidad na 500 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries, nag-iedad din 5 hasta 8 anyos, residentes kan Legazpi asin Albay. Ang mga aki na gusto ning regalo, pwedeng ipadara ang sa indang mga kahagadan sa paagi kan pagsurat sa papel kan sa indang pangaran, eksaktong address, edad, birthday, contact number, asin regalo na muyang maresibi nguyan na Pasko ng kantidad na iba sobra sa 500 pesos asin ihatod sa DCGB. Pwede mo na i-text sa 0927-777-5548 or i-comment sa DZGB Facebook page. Sarong aki kada pamilya ang pwede magpadara kan sa indang wish na regalo. Ang deadline sa Disyembre 12, 2025, alas 5 ng hapon. Sa mga interesado na mag-sponsor sa Wishes kan mga aki, magbisita sa DCGB or mag-text sa mga reporters asin announcers kan DCGB o ipadara sa GCash number 0995-984-5151. Kaya ang nyo na Pasko, share your blessing sa mga aki na nangangaipo. Ang wish ko, regalo mo, ligibuhon sa Disyembre 19, 2025, ala 1 ng hapon sa Pacific Mall Event Center, Landco Business Park, Legazpi City. Wish ko, regalo mo. Merry Christmas sa Indogabos. Halik sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kompwesto ininin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe din 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing, 10,000 pesos. Best in costume, 10,000 pesos. Asin best in musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DZGB YouTube channel, asin sa Radyo DZGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hani sa Department of Tourism headed by Regional Director Herbie Aguas, Provincial Government of Albay headed by Governor Noel Lusal, City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DZGB. Always number 1. Always at your service. Sharmila Prince
Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partnered doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Sa detalles kampereta sa lado nasyonal, ipinahayag ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanidao na importanteng ligtas ang nagmamaneho asin pasahero ka mga electric vehicles kung kaya madali nang iluwas kan Department of Transportation o DOTR ang patakaran may kinaraman sa requirements kan driver's license. Dagdag pa nila Lacanidao na paplansahon na anlay o polisiya para sa sainda. Sinabi niyang bako man ni para sa gobyerno kundi para man sa proteksyon ka mga namamanuaan. Sinabi ni Asek Lacanilao na pipirito niyang mahaman iningon niya na Disyembre asin may roll out sa Enero kan masunod na taon. Kinastigo ni Senate President Vicente Soto III si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa pagpalyar kaining gibuhonan sa iyang responsibilidad na depensahan ang propwestong 2026 budget ka nagkapirang pangenot na security agencies dahil sa padagos na pag-absent sa sesyon kan Senado. Sigon kay Soto, absent si de la Rosa, puon kan magpadagos ang sesyon kan Senado kan Nobyembre 11 matapos an maabot na sambulan na bakasyon. Daiman siya inabisuhan may kinaaraman sa pag-absent ni Senator Bato. Asin wara man sindang komunikasyon, puon kan magsikad ang session break kan Oktubre. Nagpuon na mag-absent sa sesyon si De La Rosa kan Nobyembre 11 matapos ipahayag ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na nakapag-issue na ang International Criminal Court o ICC nin warrant of arrest kontra sa senador may kinaaraman kan sa iyang papel sa kontrobersyal na war on drugs kan Duterte administration. Bilang nadesignar na mag-sponsor kan propwestong budget kan nasabing mga ahensya, sinabi ni Soto na bako tama na wara si De La Rosa. Asin imbis ka ini, sasalahon na sana ni Senate Finance Committee Chair, Senator Sherwin Gatchalian, ang trabaho ni Senator Bato. Inagad kan Department of Health o DOH sa publiko na gibuhon pamanggirari ang mga lakdang tanganing mapangatamanan ng salud sa likod kan wala tuong mga handaan ngunya na panahon ng Kapaskuhan. Sa media conference sinabi ni Dr. Maricar Limpin kan Philippine Heart Center na posibleng makamati ang kadaklan kan pigapod na holiday heart syndrome o ang kondisyon sa helang kampuso dara kan sobrang pag-inom nin alak. Sinabi niyang mamamatean ini kapag napagulpian inom sa laog ng 2 oras kung siyang sobra na ng 5 bote ng beer o sobra pa sa mga hard liquor. Pero digdi, base sa presenting datos, kadaklang ka mga nagitaas na kaso kay ni, iyon anas na mga kalalakihan dahil 7 sa 10 ang parainom. Dagdag pa ni Limpin na 2 sa 10 kababaihan na na-rehistro nag-inom ng alak, bantang nagdadakol naman ang numero ka mga hobenes na parainom. Sinabi niyang pirming na mamatianin sarong individual
opisyal na sobra sa pag-inom nin alak kapag nagre-rekas ang pag-ibot-ibot kang puso, pagkulog nin daghan, pigakapos anin nangos, pagkalibong asin pagkadismayo. Sa girare na tinawanin doon nilimpi na kung kakayahon, iwasan na ang pag-inom nin alak asin sunodon pa man giraray ang mga paagi sa pagkakaigo nin healthy living, arog kan pagkaon ng mga masustansyang pagkakan asin regular na ehersisyo. Bako sa na mga senador asin kongresista anigwang insertions sa propwestong budget, kundi maging ang mga miyembro kan gabinete sigon kay Batangas Representative Leandro Legarda Leviste. Sinabi ni Leviste na dapat patunayan kan Department of Public Works and Highways o DPWH na totoo ang pigsasabi kaining transparency asin ibiklad kung si isay ang mga proponent kan mga proyekto kaini sa irarom kan propwestong 2025 asin 2026 budget. Sinabi ni Leviste na dapat man ibulgar kan DPWH bako sa naan mga proyekto na ipinasabay kan mga senador asin kongresista, kundi magin ang mga inilaog kan mga cabinet secretary asin iba pang opisyal. Iimbestigarang ang Bureau of Internal Revenue BIR ang 30 million pesos na campaign donation kan kontraktor na si Lawrence Lubiano kay Senador Chis Escudero kan 2022. Ini ang paliwanag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na kung si Lubiano nagsabi na nagtao siya ng donasyon na 30 million pesos, gustong sabihin igos siyang asset na 30 milyon na pigtao niya. Imamats ka na siya sa mga tax returns na isinumitir ni Lubiano o gidong kang BIR kung ang ibinayad na buwis ni Lubiano minatugma sa naanambita na asset. Hilingon man kung sa iyang pagdeklarar ng taxes o binayadan na buwis, minapareho sa iyang income para magkaigwa si Lubiano ng 30 million pesos na kaya niyang idonar. Si Lubiano ang presidente kan Center Waste Construction and Development Incorporated na sa top 15 contractors na pinagunambitan ni Presidente Bongbong Marcos na nakakuha ng kadaklan kan flood control project sa nasyon. Enot naman na pigdeklarar kang COMELEC Political Finance and Affairs Department na dahil sinuway sa Omnibus Election Code sina Escudero sin Lubiano may kinaraman kanasabing donasyon. Pero duwanag din na ang donasyon ni Lubiano hali mismo sa sariling bulsa asin dahil ebidensya na hali sa kumpanya. Sa laog nin 4 minutos, inaprubaran tulos sa plenaryo kan Senado ang propwestong 2026 budget kan Office of the Vice President o OVP para sa taon 2026 na nagkakantidad din 889 million pesos. Ini matapos na daing senador na nagkwestiyon sa propwestong pondo kan opisina ni Vice President Sara Duterte na personal na nag-atender sa budget deliberation sa Senado. Bago aprubaran, nagtaonin manifestasyon si Senator Robin Padilla kung saan nagpasalamat siya sa Senado dahil daipig bawasan ang propwestong pondo kan OVP. Dahil daing senador na nagpareserba kan sa indang interpelasyon, tulos na isinarado ni Deputy Majority Leader JV Ejercito ang period of interpellation asin isinulong ang propwestong pondo kan OVP para sa konsiderasyon kan Senate body. Sa barete niya to sa ibang nasyon na dugang ang panumiro ka mga nagadaan mantang sobra 270 na individual ang matinidong missing matapos magkanayap ang dakulang sulo sa sarong high-rise residential buildings sa Hong Kong kanagaging aldaw. Sigon sa local authority, 51 nagadaan sa pinangyarihan kan sulo, bantang 4 man ang binawian ng buhay sa ospital asin igwaman ng sarong bombero na nagadaan. Base sa mga opisyal na tumpos ng kalayo ang 7 gikan sa 8 tower block sa Tai Po District. Maski pigdeklarar ng under control ang 4 na tower, padagos man ang pagsibo ng kalayo sa iba pang mga edipisyo na padagos na nasusulo. Enot nang inita sa level 5 ang sulo, ang pigkukonsiderar na most serious level sa Hong Kong. Naaresto man ang tulong construction company executives dahil sa suspicion of manslaughter asin gross negligence may kinaraman sa nahiling na flammable materials. Kaibanan ang mess asin plastic sheets sa mga bintana kan mga edipisyo na pwedeng naging dahilan para maglakop ni marikas ang kalayo. Padagos ang investigasyon sa kausa kan sulo na suminilyab sa sarong housing complex na ipinararom sa renovasyon. Inibakwar naman ang ginatos na residentes sa temporary shelters mantang nagtagama man ng emergency housing units para sa iba pang apektado kan sulo. Baretang Sports, opisyal na magiging host ang Pilipinas kan Women's Tennis Association o WTA tournament sa masunod na taon. Naisabay sa listahan kan WTA calendar ang Philippine Women's Open.
Inian kainot-inoting pagkakataon na WTA 125 tournament na mangyayari sa Nasyon poon Enero 26, sagod Enero 31 taon 2026. Pigkakarkulong maabot sa 32 na players sa singles draw as in 16 na team doubles ang mahihiling sa hard court. May kabilugan na premyo ini nagaganahon na maabot sa $11,500 o katumbas nin sobra sa 600,000 pesos. Sinabi ni Philippine Sports Commission Chair Patrick Gregorio na mahihiling digdi ang tibay ni Alex Yala as nagkapirang mga sikat na pangaran sa tennis. Sa kamugtapok ang panahon, nasa linya si Dan Triunfante ang Pag-asa DEST Regional Forecasting Center sa Legazpi. Sir Dan, please come in. Yes po, good morning po sa inyo lahat na sa ating mga tagapakinig ngayong araw ng Biyernes, November 28, 2025. Shoreline na nakaka-apekto dito sa eastern section ng Northern Luzon, samantalang northeast monsoon ang nakaka-apekto dito sa natitirang bahagi ng Northern Luzon. Dito sa Bicol region, expect natin na generally good weather condition po tayo until over the weekend, maliban na lamang po sa mga isolated na mga pag-ulan at mga thunderstorm. Ang agad po ng temperatura, possible po umabot ng 25 to 32 degrees Celsius. Ang araw po ay sumikat ng 5:50 na umaga. At yan lang latest galing dito sa weather forecasting ng Pag-asa Southern Luzon. Kasi Dan Triunfante, maraming aga po. Thank you very much, Sir Dan. Mga tugay na pangkabilugan, kastuyang Bareta alas 7. Mga Baretang tinipan sa kinalap sa DCGB News bisa nakalis na 12 oras. Nakaiba na nato sa pagsulat kang Bareta asin na Jenny Matthew Villaran asin si Nicole Ann Gloriani. Lado technical, yan po dyan si Ronald Baldo, sharing man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Hello kay Kuya Bob Gandano, sharing man si Homer Relis Talola, partner King Rinaldo, Bing Ben Boris, asin si Benji Dapogi, asin si Gerald Aranya. Sa mga nakantabay po 7 to 9 kilos bitang ka mga radyo sa AM band, siringman sa 106.9 WGB sa Tabaco City. Maraming salamat po. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Kapag na po masunod ang apot with BP Henry Maceda. Yan ang